tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Huwebes, Abril 13, 2017. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating ulat panahon, low pressure area na binabantayan sa silangang bahagi ng Pilipinas, pumasok na sa teritoryo ng ating bansa. Yung mga nasirang government building sa Bukidnon nadagdagan pa dahil sa mga naitatalang aftershocks. At mamaya mga kaibigan, kukuha tayo ng latest information ukol sa biyahe ng Pangulong Rodrigo Duterte sa gitnang silangan na ngayon ay nandun na ho sa bansang Bahrain. At sa ating police report, 13 katao sugatan sa pagtumba ng isang bus dyan sa lalawigan ng Benguet. At ex-convict na ng hostage ng kanyang mga anak sa loob ng 4 na oras, dalawa ho ang naitalang sugatan. Yung suspect balik sa kulungan. At sa ating balita sa labas ng bansa, ilang lugar sa New Zealand nasa state of emergency na bago pa man maglandfall ang bagyong Cook. At sa ating balitang pampalakasan, Bulls at Pacers kinumpleto na ang last 2 spots para sa Eastern Conference para sa playoffs. Bago sa detalye, ako ang inyong anchorman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga balita. Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Nakapasok na nga sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area na una nang namataan sa silangang bahagi ng Mindanao. Sa pagtaya ng Pag-asa DOST, maaari itong makaapekto sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, gayon din sa Bicol Region sa mga susunod na araw. At una na ngang iniulat ng Pag-asa na may posibilidad na ito ay maging panibagong bagyo at kung sakali ay tatawagin itong bagyong Krising na magiging ikatlong sama ng panahon para sa taong 2017. Huling namataan ang sentro ng low pressure area sa layong 900 kilometro sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sa kasalukuyan ay mahina pa umano ang naturang namumong sama ng panahon at hindi pa nakikita ang paglakas sa loob ng mga susunod na oras. Gayunman, nagbabala ang Pag-asa sa publiko na manatiling handa kahit mga nasa lugar ng bakasyunan upang matiyak ang ating mga kaligtasan. Samantala, sa ibang balita mga kaibigan, kumuha tayo ng update dyan sa nangyaring lindol sa Mindanao dahil yung mga sirang government buildings sa Bukidnon ay nadagdagan pa raw dahil dun sa patuloy na mga aftershocks. May report ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Pinulong ngayon ni Kalilangan Mayor Umaraji Pizarro ang mga kinaukulang ahinsya matapos muling niyanig ng 5.3 magnitude na aftershocks ang karatig probinsya ng Bukidnon na Lanao del Sur. Ito ay matapos nadagdagan ang pagkaroon ng mga pinsala ang mga infrastruktura ng gobyerno at kabahayan nang tumama ang Intensity 6 sa bayan ng Kalilangan. Kaninang madaling araw, sinabi sa Bombo Radio ni Kalilangan Police Station Commander Inspector George Aripalda na mas dumarami ang bilang ng mga bahay, government buildings at ibang infrastruktura ang nasira ng lindol. Maliban sa pagkasira ng Kalilangan Sangguniang Bayan Building, naitala rin ang mga pagkadanyos ng ospital, mga paaralan at maging tulay at kalsada. Inihayag pa nito na nasa halos 7 kabahayan na ang apektado ng lindol, kung saan 6 rito ang nagkaroon ng matinding pinsala. Samantala, inihayag naman ni Lanao del Sur Provincial Social Welfare and Development Officer Lani Alonto na nagpaabot na sila ng relief goods sa mga apektadong pamilya ng lindol sa bayan ng Wao. Napag-alaman na una na sinabi ng PIVOX na namataan ng tectonic in origin na lindol sa 6 na kilometrong lalim sa bayan ng Wao, Lanao Sur, kaninang madaling araw. Bombo Junil Ukat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala, nilinaw naman ng PBOX na hindi kakaiba ang nangyaring earthquake swarm sa lalawigan ng Batangas at iba pang parte ng Pilipinas. Ayon kay seismologist Ismael Narag sa panayam ng Bombo Radio, ito ay nangyayari na nitong mga nakalipas na panahon, ngunit hindi lang umano naka-highlights. Nangyari ang pagyinig sa lalawigan ng Batangas noong nakalipas na Martes at makalipas lamang ang ilang araw ay nasundan ito ng mas malakas na pagyanig. Bali 3 lindol ang sinasabing
malakas na naramdaman ng mga residente ng nasabing probinsya at umabot pa ang pagyanig hanggang sa Metro Manila at iba pang karatig na mga lalawigan. Dahil dito, nagbabala ang PBOLCS sa publiko na manatiling handa kung sakasakaling mangyayari pa ang mga pagyanig sa iba pang parte ng ating bansa dahil ang lindol naman daw ay regular na nangyayari araw-araw, ngunit ang pagkakaiba na lamang ng mga ito ay ang lakas na maaaring makapinsala ng ating mga kabahayan pati na ang ibang mga istruktura sa ating paligid. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pagpapaliwanag ni seismologist Ismael Narag sa panayam ng Bombo Radio. Ang tinatawag po nating earthquake swarm, ito po yung activity ng isang lugar in terms of occurrences ng earthquakes. Ang ibig pong sabihin natin, nagkakaroon po ng masyadong maraming earthquakes within a very small area at a short period of time. No? So, naintindihan natin ng April 4, nagkaroon ng series of events doon. No? There's this clustering of earthquakes dun sa lugar na nag-shoot up to about 1,000. And then nung Sabado po, nagkaroon uli ng isang malaking event. Tinighuyan ni Ginoong Ismael Narag ng PBOLCS kung saan ay ipinapaliwanag ho yung epekto ng earthquake swarm na sinasabang nangyayari nga sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, partikular na dyan sa probinsya ng Batangas. Mga kaibigan, naghatid huyan sa atin sa oras na 7 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang biyahe ng Pangulong Rodrigo Duterte. Update! Mga kaibigan, sa mga oras na ito ay tunguhin muna natin ang mga aktibidad ng Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nandun na sa Bahrain at alamin natin kung ano na ang mga aktibidad ng ating presidente pati na yung iba pang mga pulong na dinadaluhan ng kanyang mga kasamahang opisyal ng ating pamahalaan. Kaugnay niyan, may report si Bombo Raymond Tinasa. Maraming salamat. Magandang tanghali dyan sa Pilipinas Bombo Tennis. Dito naman sa Middle East, patira sa bahagi ng Bahrain, ay alas 7:08 ng umaga at naglaanda na ang lahat. So, ganyan sa mga aktibidad ngayong araw ni Pangulong Rodrigo Duterte, bahagi ng kanyang state visit sa Manama, Bahrain. At kabilang nga sa mga aktibidad ng Pangulong Duterte, ang kanyang one-on-one meeting kay King Khalid ng Kingdom of Bahrain. At sa mangyari, niya kaya pagharap sa Filipino community. Kanina ay dahil niya ngayon ay Holy Thursday o Biyernes o araw ng Huwebes Santo, marami yung ating kababayan ay inagahan yung pagsimba dito sa may katedral sa Manama, Bahrain. At dahil nga dito ay mayroon di katedral sa kabila na mayroon dito ay mga Muslim Bombo Dennis, pero kinikilala ka rin dito, may turing na open city. Kaya hindi sila ganun ka-stricto katulad sa Saudi Arabia. At marami dito yung talagang pag-nilay-nilay, pag-commemorate ng Holy Week, lalo ngayon at pagkapit na yung araw ng Biyernes Santo. Pero kagabi ay doon naman sa pinagalingan ng Pangulong Duterte sa Saudi Arabia ay nagkaroon ng ibang experience Bombo Dennis dahil hindi ito nakagaliwan na Pangulong Duterte matapos hindi pinalampas na Pangulo ang kanya magharap sa Filipino community sa Riyadh, Saudi Arabia para personal na sagutin ang katanungan ng ilang Filipino workers. Habang patapos na ang Pangulong Duterte sa kanyang mensahe, biglang may lalaking OFW na sumigaw na kailangan nila ng isang Department of OFWs. Tinantang policy ng PSG at maging ng Royal Police ang nasabing OFW, pero sinaway sila ng Pangulong Duterte at sinabing handa niyang sagutin ang kanilang katanungan at mga hinainga. Sinabi ng Pangulong Duterte, konting tiis na lamang dahil may panukalang batas na sila sa Kongreso para makalika ng Department of OFW maging sa mga maritime workers. Nakatulog naman kung kaya magkaroon ng konsulado ng Pilipinas sa Acumara na may 300,000 OFWs. Inayag ng Pangulo na sa loob ng 3 buwan na magupad na ang nasabing hiling ng mga overseas Filipino workers.
Pero hindi naman matiyak ng Pangulo kung kailan niya mabag talaga ng permanenteng ambang doon sa Saudi Arabia sa bila ng ilang pag-endorso ng mga dumalong OFWs sa Gabi. Maliban sa pagsagot sa katanungan, hindi rin inatasan ng Pangulo Duterte ang habang sabay niya ang kumakanta ng Ikaw at gusto lang siya na ang naging entertainer na Gabi. Ang kantang Ikaw, Bubuderis, ay isa sa mga pinakapaboritong awitin ni Pangulo Duterte noon siya ay nagkakaraoke o kaya ay nasa videoke. Ay natin, siguro partly, yung naging pagkanta, pagbirit ni Pangulo Duterte ng kantang Ikaw. Bombo Raymond? Yan, Bombo Dennis, dahil ang Pangulo Duterte ay talagang mahilig talaga sa videoke at pagkanta dahil siguro sa 110 million na Pilipino ay baka isa lamang siya sa mga nakakapag-memorize din ng kantang Boulevard na ito ay abutin ng 8 minutes. Imagine yung dami ng lyrics na yun. Memoryado ng Pangulo. So gano'n siya kahilig talaga sa pagkanta. Kaya gabi, game na humataw ang Pangulo sa kanyang paboritong kantang Ikaw. So ang kailan, yung dadagtang mga detalye, mga updates, kung naman sa second leg ng state visit ng Pangulo sa Middle East, pati naman sa bahagi ng Kingdom of Bahrain. Bombo Raymond, ng Manama. konting tanong lang, Bombo Raymond. Oo. As to compare yung weather dun sa Saudi Arabia, dyan sa kinalalagyan nyo ngayon sa Bahrain, papaano ang pagkakaiba para na rin sa kabatiran ng ating mga kababayan? Well, halos parehas lamang ngayon na summertime, pero mas mainit doon sa bahagi ng Saudi Arabia, lalo sa Riyadh, Bombo Dennis. Sa Bahrain ay nasa coastal area, pero mayroon pagkataon na extreme din yung weather. Pero dahil nga sa klima dito ay medyo nasa 37, 36, nasa ganong taas lamang ng temperatura. Unlike sa Riyadh na nasa 40, 41 degrees. Ngayon pa lamang na pagbubukas pa lamang ng summer season dito sa Middle East. Dito pa rin, even yung environment sa Bahrain, Bombo Dennis, ay napaka-open, napaka-liberated yung mga makikita mo dito. May mga nakita ka na mga naka-swimwear at even yung pag-practice ng faith ay hindi ganun kahigpit. Dahil dito nga, meron cathedral. Doon nagsimba kayo yung mga kaubayan natin na maaga para sa Station of the Cross, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. So, kabayanan dahil after nito ay diretso ng Pangulo Duterte sa Doha, Qatar at by Easter Sunday siya uuwi mula sa Doha, Qatar matapos sa kanyang meeting din sa Sheikh na naturang estado. Wala pa rin sa Middle East, ito po si Bombo Raymond Pinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo. Bombo Police Reports! Bombo Police Reports! At mga kaibigan, tunguhin muna natin ang probinsya ng Benguet dahil may 13 katao daw na nasugatan dun sa natumbang bus na bumabiyahe. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Baguio. Nasa kustodiya na ng Tuba Municipal Police Station ang driver ng Abra Trevini Trans na may plakang AYV 445 na natumba sa Nagilian Road, Yagyagan, Tuba, Benguet kaninang umaga. Ayon kay Police Chief Inspector Andres Calawa, hepe ng Tuba PNP,
pababa ang bus sa kalsada nang mawalan ito ng preno na dahilan upang ibangga ng driver ang sasakyan sa gilid ng kalsada hanggang sa matumba ito. Sinabi naman ni Stephen Matayo mula sa Baguio City Emergency Medical Services na isa sa mga first responders sa aksidente na 13 katao ang nasugatan kung saan 11 ang nagtamo ng minor injuries. Gayunman, nasa yellow tag ang konduktor ng bus na tubo ng Tadjan Mountain Province habang si Juani Santa Maria na taga La Trinidad Benguet ay nasa critical na kalagayan. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya sa nasabing aksidente. Mula dito sa Bombo Radyo Baguio, Bombo David Gasingan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Lipat naman tayo mga kaibigan doon sa Mindanao dahil may ex-convict na ng hostage ng kanyang mga anak at sa loob-huyan ng 4 na oras. 2 dito ay sugatan. May update ang Bombo Radio Coronadal. Balik sa kulungan ang isang ex-convict matapos na maaresto ng mga otoridad makalipas ang halos 4 na oras na hostage drama sa bayan ng Tupi, South Cotabato. Kinilalang suspect ni si John Frix Escalada, dati na umanong nakulong dahil sa pagnanakaw na residente ng Proc 13, Barangay Pulunuling, Tupi, South Cotabato. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Barangay Kagawad Aser Consing, alas 6:40 kaninang umaga nagsimula ang hostage drama kung saan nagwala si Escalada at pinagtataga ang 10 taong gulang na batang babae nito at tinutukan naman at tinakot ang isa man nitong anak. Ayon kay Barangay Kagawad Consing, unang isinugod sa South Cotabato Provincial Hospital ang babaeng anak ng suspect na duguan at may sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ngunit tumagal pa ang hostage drama dahil sa pagtutok ng patalim ng suspect sa anak nitong lalaki hanggang alas 10 kaninang umaga na na-neutralize ito ng pulisya. Pinangunahan mismo ni Tupi Mayor Reynaldo Tamayo at Police Senior Superintendent Franklin Alvero, Provincial Director ng South Cotabato ang pagkikipagnegosasyon sa suspect hanggang sa nadisarmahan ito ng nakapaligid na mga pulis. Ngunit natuklasan at tinagarin nito ang kanyang anak na lalaki na halos humiwalay na sa katawan nito ang kaliwang kamay. Matinding selos naman ang sinasabing dahilan ng pagwawala ng suspect dahil sa iniwan ito ng kanyang asawa. Droga lang, lula siguro. Anong nakuha ko na sa may diferensya kitang ulo. Kung kisa, maya man ang utok sila. Kung kami mag-istorya, okay lang. So kung kisa kung kami maabotin, kada bulan kaabotin. Yan ang ulat mula sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Bing, pili nyo ang daya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Doon naman mga kaibigan sa isla ng Boracay ay may turista raw na Australiano ang ninakawan ng umano'y riding in tandem suspects at aabot sa mahigit 100,000 piso yung halaga ng natangay sa biktima. May report ang Bombo Radio Kalibo. Dumulog sa Boracay Tourist Assistance Center Bitak ang isang turistang Australian matapos na mabiktima ng snatching sa barangay Manok-Manok sa isa ng Boracay. Kinilalang biktima ang si Charlotte Collingwood, taga-Australia at nagbabakasyon lamang sa isla. Ayon sa kanya na habang nag-aabang ng mga sasakyang tricycle kasamang kanyang boyfriend, nang nilapitan sila ng isang lalaki nakasakay sa motorsiklo at biglang hinablot ang kanyang dalang bag na naglalaman ng laptop, relo, kwentas, kamera at perang nagkakahalaga ng 7,000 pesos na tinatayang umaabot lahat sa 111,000 pesos. Nagpapatuloy pang ginagawang investigasyon ng pulisya sa pagkakakilanlan ng suspect. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Mirani na lang ang siya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Lipat naman tayo sa Bicol Region mga kaibigan dahil may alkalde doon sa Albay ang nahaharap sa 3 buwang suspensyon. Alamin natin ang buong kwento sa report ng Bombo Radio Legazpi. Ipinagutos na ng Sandigan Bayan ang pagsuspinde sa alkalde ng Bayan ng Malinaw sa Albay sa loob ng 3 buwan kaugnay ng kasong graft and corruption na isinampa laban dito. Nagugat ang naturang reklamo sa pagpapatayo ng cockpit arena sa lugar na isinampa ni Municipal Councilor Irene Fahut noong taong 2013 matapos nakusahan si Mayor Avelino Bilis Ariola ng conflict of interest at walang business permit na negosyo. Martes pa nang matanggap ni Ariola ang kopya ng 90-day suspension order na
Pirmado ni na Associate Justice Rodolfo Ponferrada bilang chairperson na kinuncur naman ni na Associate Justices Oscar Herrera Jr. at Carl Miranda. Nagkapaloob dito ang pagbabawal sa alkalde na mag-perform o mag-exercise ng tungkulin, mga gawain at pribilehiyo nito bilang isang municipal mayor. Samantala, nakatakdang mag-file ng motion for reconsideration sa Sandigan Bayan ng naturang alkalde kasabay ng pagbibigay diin na legal ang pagpapatayo ng arena at walang conflict of interest dahil ang kanyang pamilya ang nagpapatakbo nito at hindi umano personal na negosyo. Ipagpapatuloy rin ni Sariola ang trabaho sa tao hanggat hindi nagbababa ng kautusan ng Department of Interior and Local Government na lisanin niya pansamantala ang naturang posisyon. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Rufo Lozada nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. At sa mga oras na ito mga kaibigan, alamin naman natin ang aktibidad ng mga deboto na tumutungo dun sa popular na Holy Mountain sa probinsya ng Guimaras. Dahil buhos na raw yung tao, yung Philippine Coast Guard ay nagpatupad ng matinding paghihigpit. May report ang Bombo Radio Iloilo. Buhos ang mga deboto maging turista ng patungong isla ng Guimaras para sa Semana Santa. Madaling araw pa lang kanina ay pahabaan na ng pila sa dalawang wharf sa parola na patungong Buena Vista at Barangay Ortiz na siya namang daungan ng motorboats patungong bayan ng Hordan. Bukod sa Hordan, naglagay na rin ng espesyal na biyahe ng mga motorbangka na didiretso mismo sa paanan ng Balaan Bukid o Holy Mountain na dinadayo ng mga deboto mula pa sa iba't ibang panig ng rehiyon. Sa Balaan Bukid, ginaganap ang popular na pagtaltal o ang pagpapako kay Kristo sa krus tuwing Biyernes Santo. Sa pag-iikot ng Bombo News Team, hindi alintana ng mga tao ang matinding init ng panahon at karamihan pagkatapos ng pagninilay sa Balaan Bukid, mag-iikot na sa mga ilang tourist sites sa Guimaras. Mayroong buong pamilya pero karamihan ay grupo ng mga kabataan na sinasamantala ang long weekend upang makapagbakasyon at makapagnilay. Sa kabila nito, walang pagtaas sa pamasahe ng mga motorbangka. Kaugnay nito, hinigpitan ng Philippine Coast Guard o PCG at ng pulisya ang seguridad lalo na sa Ortiz Wharf. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, sinabi ni Coast Guard Iloilo Station Commander Lieutenant Commander Ramil Palabrica na may pinakalat na sila na K9 units sa puerto at floating assets sa karagatan sa gitna ng Iloilo at Guimaras Strait. Tiniyak rin anya ng Philippine Coast Guard na walang overloading sa mga sakayang pandagat na tutungo sa isla ng Guimaras. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Christian Hechanova Lozada. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! At mula dyan mga kaibigan sa Western Visayas, lipat naman tayo doon sa Hilagang Luzon dahil yung mga lumang simbahan ang sentro ngayon ng buhos ng mga turista at deboto doon sa lalawigan ng Cagayan. May report ang Bombo Radio Tugigaraw. Dinarayo ng mga deboto maging ng mga turista ang mga luma at magagandang simbahan sa Cagayan. Kabilang sa masimbahan na pinupuntahan ng mga deboto ngayong Holy Week, lalo na sa Visita Iglesia, ay ang Basilica Menore de Nuestra Señora de Piat sa bayan ng Piat, ang tinaguri ang Pilgrimage Center of the North na matatagpuan ang 407-year-old Black Virgin Mary St. Peter Metropolitan Cathedral sa Tuguegarao City, ang 18th century Baroque Church at isa sa pinakamalaking simbahan sa Cagayan Valley, San Antonio de Galicia Church sa Igig. Matatagpuan ang Calvary Hills na makikita ang 14 life-size Stations of the Cross, St. Philomen Church sa Alcala, ang pinakamalaking simbahan na gawa sa bricks sa Cagayan na ginawa noong Spanish era at pinakamaluwang na simbahan sa bansa na may 24 meters width. Santo Domingo de Guzman Church sa Lalo ang natitira sa tatlong pinakalumang simbahan sa lalawigan na ginawa pa noong 1600s at makikita dito ang 300-year-old Evangelization Cross. Jacinto de Polonia sa Camalaniugan, makikita dito ang Santa Maria Bell o kilala din sa Bell of Antiquity, ang pinakalumang bell sa bansa at sa Southeast Asia. San Lorenzo Church sa Apari, ang Ecclesiastical Museum. Tinuturing din ang malumang simbahan sa Cagayan na mga tourist spots dahil sa nakakamanga na artistry at history ng mga ito. Balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Bombo Grace Magsilaw Karag para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! At mga kaibigan, sa ating tampok na kwento, ukol naman dun sa
mga nagtagumpay. Isa sa mga napiling life story sa ating kahapon lamang Light at the End of the Tunnel, mga kaibigan, isang no read no write na ina napagtapos at nagtagumpay yung kanyang 9 na mga anak. Paano ang mga pangyayari? At alamin natin ang buong kwento sa report ng Bombo Radio Bacolod. Hindi naging hadlang ang pagiging no-read, no-write ng isang ina sa lungsod ng Himamaylan na lawigan ng Negros Occidental upang mapagtapos ang 9 na mga anak sa pag-aaral sa kabila ng kahirapan ng pamilya. Ang kasaysayan ni Dodong Orami Intiero sa totoong buhay ay diniklarang kampyon sa Light at the End of the Tunnel ng kahapon lamang program ng Bombo Radio Bacolod na tumanggap ng 10,000 pesos. Ang 84 anyos na ngayon na si Nanay Sayong ay parang superwoman sa tulong ng kanyang mister, kaya't professionals na ang kanyang 9 na mga anak at isa na rito si Dodong na outstanding rice farmer at 2015 nagawad sa ka-awardee. Ayon kay Dodong, madalas na binabanggit noon ng kanyang ina na magiging best story ang kanilang kasaysayan, kaya't noong narinig ang promo ng kahapon lamang, nagtulong-tulong silang magkakapatid upang ito ay masulat at hindi nga nagkamali si Nanay Sayong sa kanyang forecast. Samantala, first runner-up naman na tumanggap ng 7,500 pesos si Lily O'Reilly Prado ng Baguio City na isang cancer survivor at hiwalay sa asawa. Ngunit napagtapos nito ang 3 mga anak. Lubos naman ang kasiyahan ng birthday celebrator na si Nanay Ming o Domingan Niones matapos nagwagi bilang second runner-up at tumanggap ng 5,000 pesos matapos ibinahagi ang kasaysayan tungkol sa matagumpay na pagpapaaral sa 5 mga anak kahit pagbebenta lamang ng kakanin at isda ang kanilang hanap buhay. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Bacolod para sa Bombo Network News. Bombo Erlin Bayunita nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala mga kaibigan, isang kwento ng pag-ibig naman. Ito ay arranged marriage pero nauwi pa rin sa pagpapakasal sa kanyang tunay na minamahal. Bahagi pa rin ng mga kalahok at mga nanalo para sa ating Light at the End of the Tunnel ng kahapon lamang program ng Bombo Radio Philippines. May buong kwento ang Bombo Radio Coronadal. Nang ibabaw sa lahat ng kasaysayan sa Light at the End of the Tunnel contest ng Bombo Radio, ang kwento ng wagas at dalisay na pag-ibig ng isang 74 anyos na lola matapos tanghaling first prize winner sa kahapon lamang program ng Bombo Radio. Inihalin tulad ni Lola Luding ang kanilang pag-ibigan ni Lolo Elyong sa isang tubo o sugar cane dahil sa tamis ng kanilang pag-ibig. Napag-alaman na bago ito pinanganak sa mundo, ipinagkasundo na siya ng kanyang ama na ipakasal sa iba. Nagsimula ang kwento ng pag-ibig taong 1950s na nakilala ni Lola Luding si Lolo Ilyong sa Patahian kung saan ito nagtatrabaho at kay Lolo Ilyong siya ay na love at first sight kung saan sila ay naging magkasintahan. Ngunit dahil sa kasunduan ng ama ni Lola Luding na ipakasal siya sa panganay na anak ng matalik nitong kaibigan, hindi nito nasuway ang kagustuhan ng ama at kinailangan nitong makipaghiwalay sa kanyang totoong mahal. Dagdag pa na dahil labis nitong mahal si Lolo Ilyong, ibinigay nito ang kanyang pagkababae bago pa man ito ikasal sa lalaking hindi pa niya nakikilala kung saan nagbunga ang kanilang matamis na pag-iibigan. Nang dumating ang araw na ipinakilala na kay Lola Luding ang ipapakasal sa kanya, laking gulat nito nang malaman na ang lalaking ipapakasal sa kanya ay kapatid pala ni Lolo Ilyong. At ng araw na yon, nandoon din si Lolo Ilyong. Pari amo ning akon bata si Jire, amo ning magin umagad mo. Kag amo ining akon ikaduha nga bata. Si Ilyong. Si Ilyong. Tapos nakita ko siya nga siya gid nangangaba ko nagmurarat mata ko ay gid sing tinaga nga nagawas. Pagkakita na sa ako nakibot man, gindalagan niya ko gagakson. Halos maghalo umano ang langit at lupa nang muli silang magkita, kung saan doon nila pinaalam sa kanilang mga magulang na matagal na silang magkakilala at nagbunga ang kanilang pag-iibigan at hanggang sa huli, wala nang nagawa ang kanilang mga magulang at sila ay pinakasal. At sa ngayon ay magkasama ng tumanda. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Maylin Oro para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. International News. Bombo International News.
May 8 anyos na bata mga kaibigan sa Amerika ay naitakas daw yung pagdadrive ng kanilang van at para bumili ng burger. Yung ilang bahagi naman ng New Zealand ay nasa ilalim ho ng state of emergency bago pa man maglandfall ang isang malakas na bagyo. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Nes Kayabyab Mercado. Kaagad nang lumikas ang maraming mamamayan sa iba't ibang bayan sa New Zealand kaugnay sa nakaambang paglandfall o pagtama ng Cyclone Cook. Batay sa report, hanggang gabi mamaya oras sa Pilipinas, inaasahang tatama ang nasabing bagyo na inilarawan ng mga opisyal bilang pinakamapaminsala. Kautunayan ay inilagay na sa state of emergency ang North Island sa New Zealand lalo't may mga namataan na umanong landslip o yaong kaunting paggalaw ng mga lupa at bato sa mga kabundukan. Sarado na rin ang mga paaralan at business establishments sa isla habang todo handa naman sa emergency supplies ang mga residente sa lungsod ng Auckland. Samantala sa balitang kakaiba, mistulang nataranta ang otoridad sa Amerika matapos alertuhin ng mga nakakita sa isang bata na nagdadrive ng van sa abalang kalsada ng Ohio State. Batay sa report, umiyak ang bata na edad 8 taong gulang lamang nang dalhin sa police station sa pag-aakalang may mali itong nagawa, gayong gusto lang naman daw kumain ng cheeseburger ng sikat na fast food chain. Hindi na kinasuhan pa ng mga otoridad ang mga magulang ng bata nang ito ay sunduin at napag-alamang mga tulog nang itakas ang sasakyan. Kwento ng bata, natuto siyang mag-drive sa pamamagitan lamang ng panonood ng videos sa YouTube. Yan ang report. Ito si Bombo Nes Kayabyab Mercado, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News! Bombo Sports News! Kinumpleto na ng Chicago Bulls at Indiana Pacers ang natitirang 2 pwesto para sa Eastern Conference na pasok sa NBA Playoffs. Sa laro kaninang umaga mga kaibigan, tinambakan ng Bulls ang Brooklyn Nets sa score na 112-73. Sa simula pa lang ay hindi na pinaporma ng Chicago ang Nets at dito na rin kumapit ang naturang kupunan para sa kanilang playoff spot. Sa pag-ambag naman ni Jimmy Butler ng 25 points para may sakatuparan ng ambisyon ng kanilang kupunan ngayong season. Samantala, naging kapital naman ni Paul George ang kanyang matinding layup para may secure ang pwesto ng Indiana Pacers sa playoffs. Mula sa umpisa ng laro, naging maingat ang Pacers kaya nagtapos ang score sa 104-86 kung saan tambak ang talo ng Atlanta. Samantala, kaugnay pa rin ito, nasa top spot na ang Celtics matapos na manalo laban sa Bucks. Ang Cubs naman mga kaibigan ay nasa pangalawa makaraang talunin ng Raptors sa last game ng regular season. Dahil number 1 na ang Celtics sa Eastern Conference, makakalaban nila sa playoffs ang number 8 na Bulls. Ang number 2 na Cubs naman ay makakaharap ang number 7 na Pacers sa opening game. Ang Miami kahit nanalo sa kanilang laban sa Wizard ay laglag na rin dahil sa tiebreaker kung saan angat naman ang Chicago. Sa iba pang matchup mga kaibigan sa Western Conference naman ay makakaharap ng top seed na Warriors ang number 8 na Blazers. Ang Spurs ay makakalaban naman ng Memphis, Houston laban sa Thunder, Clippers laban sa Kings at magsisimula ang NBA playoffs sa Huwebes sa susunod na linggo. At mga kaibigan, yan na po ang naging kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ngayon ay araw ng Huwebes, Abril 13, 2017. Balikan ko muna ang ating mga headlines. Sa ating ulat panahon, low pressure area na binabantayan sa silangang bahagi ng Mindanao nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Nasira ang government building sa Bukidnon na dagdagan pa dahil sa patuloy na aftershocks. At kanina mga kaibigan, kumuha tayo ng live report mula doon sa Bahrain kung saan ang Pangulong Rodrigo Duterte ay nasa kanyang mga aktibidad sa kanyang second leg ng pagtungo sa gitnang silangan matapos ang kanyang pakikipagpulong doon sa Saudi Arabia. Sa ating police report, 13 katao sugatan sa pagkatumba ng isang bus sa probinsya ng Benguet. At sa dagdag pa nating police report, ex-convict balik kulungan matapos i-hostage ang sarili nitong mga anak sa loob ng 4 na oras. 2 sa mga anak ay sugatan.
Sa ating balita sa labas ng bansa, ilang lugar sa New Zealand nasa state of emergency na bago pa man maglandfall ang isang napakalakas na bagyo. At sa ating balitang pampalakasan, Bulls at Pacers kinumpleto na ang last 2 spots ng Eastern Conference para sa NBA Playoffs. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaari po kayo maglagon sa www.bomboradio.com. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.